Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. Project, wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 11. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatin. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad niyo sila at ang kanilang mga gawa. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong mga hangal. Unawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y manggapuspos ng Espiritu. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin niyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 4. At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga magulang, huwag niyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis niyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Aral sa mga alipin at mga Panginoon. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin niyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo, at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 7. Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 9. At kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila, at iwan niyo ang mga pagbabala, yamang na pag-aalaman na ang Panginoon nila, at niyo ay nasa langit, at sa Kanya'y walang itinatanging tao. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin, at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang baluting kaloob ng Diyos. Filipos Kapitulo 2 Versikulo 3. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili.
Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Filipos Kapitulo 4 Versikulo 6. Huwag kayong manggabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 2. Ay lagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nang-asa itaas, huwag sa mga bagay na nang-asa ibabaw ng lupa. Isaisip niyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 9. Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmamalupitan. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 21. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Mga ama, huwag niyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Unang Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo 5. Hindi sapitan ng kahalayan, na gaya ng mga Gentil na hindi nakakakilala sa Diyos. At hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Unang Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo 6. Na sinomay huwag lumapastangan at magdaya sa kanyang kapatid sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming ipinatalastas ng una na sa inyo at pinatotohanan. Sa gayon, hindi yuyurakan ni numan ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala, parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 6. Huwag nga tayong manggatulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip di tulad ng iba. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 19. Huwag ninyong patayin ang ningges ng Espiritu. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 20. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 2 Versikulo 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 13. Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong manggapagod sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 14. At kung ang say na may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kanya, nang siya'y mahiya. Tandaan ninyo at iwasan ang sinumang ayaw sumunod sa mga tagubilin namin sa sulat na ito upang siya'y mapahiya.
Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Bersikulo 15. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Ngunit huwag naman niyo siyang ituturing na kaaway, sa halip, pangaralan ninyo bilang kapatid. Bendisyon. Unang Timoteo Kapitulo 2 Bersikulo 9. Gayon din naman, na ang mga babae ay magsigayak ng mayanhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok, at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila ay hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit. Unang Timoteo Kapitulo 2 Bersikulo 12. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Hindi ko pinapayagang ang babae magturo o mamahala sa mga lalaki, kailangang tumahimik siya. Unang Timoteo Kapitulo 4 Bersikulo 14. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbytero. Huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo, ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. Unang Timoteo Kapitulo 5 Bersikulo 1. Huwag mong pagwikaan ang matanda, kundi pangaralan mo siyang tulad sa ama, ang mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid. Mga pananagutan sa kapwa mananampalataya, huwag mong pagwiwikaan ang mga lalaking higit na matanda sa iyo, kundi pakiusapan mo silang tulad sa iyong ama. Ibilang mong kapatid ang mga kabataang lalaki. Unang Timoteo Kapitulo 5 Bersikulo 19. Laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong, maliban sa 2 o 3 saksi. Huwag mong tatanggapin ang paratang sa isang matanda kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Unang Timoteo Kapitulo 5 Bersikulo 21. Pinagbibilinan kita sa paningin ng Diyos, at ni Kristo Jesus, at ng mga anghel na hinirang, na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi na huwag mong gagawin ang anumang pagayo. הנני מעיד בך נגד האלוהים ועדנינו ישוע המשיח ונגד בכירי המלאכים אשר שמור תשמר את זאת בלי משפט נמהר ולא תעשה דבר במשא פנים. Unang Timoteo Kapitulo 5 Bersikulo 22. Huwag mong aipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba, ingatan mong malinis ang iyong sarili. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang dungis. Unang Timoteo Kapitulo 6 Bersikulo 2. At ang mga may Panginoong nagsisisampalataya, ay huwag mayamot sa kanila, sapagkat sila'y pawang magkakapatid, kundi bagkus paglingkuran nila silang mabuti, sapagkat nagsisipanampalataya, at mga minamahal ang mga nagsisitanggap ng kapakinabangan. Iyong ituro at iaral ang mga bagay na ito. Hindi dapat hamakin ng mga alipin ang kanilang Panginoon dahil sa sila'y magkapatid sa pananampalataya. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Ang pakikipagtalo at ang pag-ibig sa salapi, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Ikalawang Timoteo Kapitulo 1 Bersikulo 8. Huwag mong ang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Tito Kapitulo 1 Bersikulo 7. Sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan, palibhasa siya ay katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan.
Kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia, sapagkat ang pamamahalaan niya ay mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangang hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman. Tito Kapitulo 2 Versikulo 3. Na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin ni paalipan man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan. Sa matatandang babae naman sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak, magturo sila ng mabuti. Tito Kapitulo 2 Versikulo 9. Iaral mo sa mga alipin na sila'y paikop sa kani-kanyang Panginoon, at kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay, at huwag mga masagutan. Pagbilinan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang Panginoon, huwag matutol, sikapin nilang maging kasiyasya ang kanilang paglilingkod. Tito Kapitulo 2 Versikulo 10. Huwag mangagdaya, kundi mangagpakita ng buong biyutang pagtatapat, upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Sabihin mo sa kanilang huwag mang-umit, kundi maging tapat sa lahat ng bagay, upang maipakita nila ang kagandahan ng mga aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Tito Kapitulo 3 Versikulo 2. Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin, at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Hebreo Kapitulo 3 Versikulo 15. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, gaya ng inyong ginawa nang maghimagsik kayo sa Diyos. Hebreo Kapitulo 10 Versikulo 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Hebreo Kapitulo 12 Versikulo 5. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 4. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag no ang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa, at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalo niya. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 9. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari, at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga naggabala sa kanila. Huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Mas mabuti para sa atin ang mapatibay ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod dito'y wala namang natamong kapakinabangan.
Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 6. Ngunit humingi siyang may pananampalataya, na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 13. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunokso sa kanino man. Huwag sabihin ni numan kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, na tinutokso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sinuman. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 16. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Santiago Kapitulo 2 Versikulo 1. Mga kapatid ko, iyay amang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Babala laban sa pagtatangi, mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesu-Kristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Santiago Kapitulo 3 Versikulo 1. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Ang dila, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo yamang alam niyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa iba. Santiago Kapitulo 3 Versikulo 14. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki, at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Santiago Kapitulo 4 Versikulo 11. Huwag kayong makagsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid, ay nagsasalita laban sa kautusan, at humahatol sa kautusan, datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng kautusan kundi isang hukom. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 9. Huwag kayong mga gupasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang kayo'y huwag mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Santiago Kapitulo 5 Versikulo 12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa, kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong ay maging at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag makahulog sa ilalim ng hatol. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, o kung oo at hindi kung hindi,
upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Unang Pedro Kapitulo 1 Bersikulo 14. Nagaya ng mga anak na matalimayan, na huwag kayong mangag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita ng kayo'y nasa kawalang kaalaman. Bilang mga anak, sundin niyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Unang Pedro Kapitulo 2 Bersikulo 16. Nagaya ng kayo'y mga laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Unang Pedro Kapitulo 3 Bersikulo 3. Nahuwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga hiyas na ginto, o pagbibihis ng mariinggol na damit. Ang inyong ganday huwag maging sa kagayakang panlabas lamang, paris ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Unang Pedro Kapitulo 3 Bersikulo 9. Nahuwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin niyong sila'y pagpalain yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Unang Pedro Kapitulo 3 Bersikulo 10. Sapagkat, ang magnais umibig sa buhay, at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ayon sa nasusulat, ang may nais ng payapa at sa ganang pamumuhay dila niya ay pigilin sa paghabi ng kasaman. Ang marayang pangungusap at anumang panlilinlang sa kanyang mga labi pag-ingatang huwag nukal. Unang Pedro Kapitulo 3 Bersikulo 14. Datapwat kung mangagbata kayo ng dahil sa katuwiran ay mapapalad kayo, at huwag kayong manggatakot sa kanilang pangtakot, o huwag kayong manggagulo. At sakali mang pag-usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang mga banta, at huwag mabagabag. Unang Pedro Kapitulo 4 Bersikulo 16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ngunit huwag ikahiya ni numan kung siya ay maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkus magpasalamat siya sa Diyos sapagkat taglay niya ang taguring ito. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Bersikulo 8. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal, sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Unang Juan Kapitulo 2 Bersikulo 15. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal, sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Unang Juan Kapitulo 3 Bersikulo 12. Hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama, at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Unang Juan Kapitulo 3 Bersikulo 13. Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid,
kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Ikalawang Juan Kapitulo 1 Versikulo 10. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman, at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, at huwag ninyo siyang batiin. Sinumang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Ikatlong Juan Kapitulo 1 Versikulo 11. Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Mahal kong kaibigan, huwag mong tularan ang masamang halimbawa kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Apokalipsis Kapitulo 18 Versikulo 4. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot." Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, "Lumayo ka sa kanya, bayan ko. Huwag kang makihati sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya." Apokalipsis Kapitulo 22 Versikulo 10. At sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga hulang nasa aklat na ito, pagkat malapit nang maganap ang mga ito.